Ayan. Okay, so magandang hapon po sa lahat and welcome sa ating Friday na last day ng ating Bible study for this week. So, ang gagawin po natin ngayon, tuturuan ko po kayo paano gamitin yung ginagamit po namin na Bible app para po mabigyan po kayo ng idea paano po yun gamitin and makatulong rin po sa inyong pag-aaral. So, mag-i-share ako ng screen. Papakita ko po sa inyo yung ginagamit po. Ako personally, ginagamit ko to. Malaking tulong to sa akin. We praise God para sa mga taong gumawa din ito. So, sige, teka lang po, i-set up ko po. No? Sige, okay lang. Share ko na lang po yung screen. Tingnan nyo na lang po. May audio pala ito. Yan. Nakikita nyo na po ba? English lang po siya, wala siyang Tagalog. Pero ayos lang din kasi ang purpose lang naman bakit natin ginagamit ito is para po sa yung mga cross-reference, yung related na mga verses na tinatawag. Try ko nga kung lalaki. Lalaki siya kapag. Ayan, mas malaki na po ba? Malaki yung ko pa. Ayan. Okay, teka lang po Ayan. Mas malaki. Okay, sige. Bago tayo magsimula, tayo po yung manalangin muna. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang siyang may gawa ng lahat. Ang aming kaligtasan ay ikaw po ang may sadya at ikaw po ang nagbigay. At salamat at patuloy po namin itong inaalala araw-araw, bawat oras ng aming minuto ng aming mga buhay. At salamat po, Panginoon. At sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, gabayan mo po kami at salamat sa itong mga advancement na pwede po namin gamitin upang makatulong na mas mapadali po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga na marami man po kaming pwedeng gamitin na mga bagay o mga gamit, ngunit ang iyong pagpapahayag lamang ang siyang paraan upang kami ay magkaroon ng pag-unawa ng iyong salita. So, Panginoon, humihingi po ako ngayon sa iyo sa pamagitan ng iyong pag-ibig na ikaw ang magbigay ng pag-unawa sa bawat isa sa amin tungkol po sa iyong salita. At ito'y maisabuhay sa pamagitan ng banal na Espiritu na siya nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy again for the information of all. Nasa Matthew chapter 1 verse 11 po tayo. And atin pong pinapag-aralan yung bago po mangyari yung tinatawag na pagkakabihag sa Babylonia. And dun po tayo sa tawag dito, Jeremiah. So, papakita ko po sa inyo, pupunta ako sa Jeremiah. Kung nakikita niyo po yung mouse, pipindutin ko po yan. And pupunta ako sa Jeremiah. Nasaan Jeremiah? Ayan, Jeremiah. Okay? And then chapter 31. And nasa verse, balik muna tayo sa 6. Meron pong isi-share si Ate Jamie about sa verse 6. Maganda po yung napag-usapan namin kanina din Ayan. So, paki-ready lang po yung mga Bible ninyo kasi ang titingnan natin dito yung mga cross-references para Tagalog pa rin po ang ating gagamitin. So, please prepare your Bibles, mga kapatid. Pwede sa cellphone. Okay? Sige. So,
I-open ko yung Tagalog ko muna na Bible. Jeremiah 31. And then, ipe-prepare ko din yung isa kong cellphone for cross-references nating babasahin mamaya. Okay, let's start. Dito po sa verse 6, no? Although English to, sunod pa rin po kayo sa Tagalog nyo ng mga versions, no? For there will be a day when watchmen on the hills of Ephraim call out, "Arise and let us go up to Zion, to the Lord our God." Sa Tagalog, atin po itong binasa. Ang sabi, sapagkat magkakaroon ng araw na ang mga bantay ay sisigaw sa mga burol ng Ephraim, bangon na tayo ay umahon sa Zion sa Panginoon nating Diyos. So natandaan niyo po yun kahapon, yun po yung pinag-usapan natin, no? Yung verse 5 at saka verse 6. Ito, verse 6 siya, English nga lang, pero ano po yung titingnan natin? First is yung may sinabi dito, no? May salita dito. Hindi pala na. Okay, watchmen, no? Watchmen. So sa Tagalog po, ano yung sa Tagalog? Mga bantay. Okay? Mga bantay. Maganda rin siguro mapakita ko yung Tagalog. Teka lang po papakita ko po yung Tagalog. Nakikita ba siya? Hindi. Ito pala yung nakamit. Okay, mahirap po, mahirap. Sige, basta open nyo na lang po yung Tagalog niyo po, no? Sa verse 6, sapagkat magkakaroon ng araw na ang mga bantay ay sisigaw. So yung mga bantay po, no, or watchmen sa English. Meron po ba kayong idea, ano po yung ginagawa ng mga watchmen? Ano po yung ginagawa ng mga tagabantay? So kung i-imagine niyo po, no, sa ancient times na tinatawag or yung sa unang panahon, 'di ba mga kaharian po 'iyon, no, mga kaharian. So ma-imagine niyo po ba yung yung mga ginagawa ng mga watchmen? Ano po yung mga ginagawa ng mga watchmen? Sige po, baka may makapag-share. Watchmen or tagabantay. Ano pong ginagawa ng mga tagabantay? Sige Jamie, simulan mo na. Yung watchmen po, sila po yung mga nagbabantay sa kung may paparating na enemy or kalaban sa kanilang lugar. Okay. Thank you Ate Jamie. So nagbabantay para malaman or sila po yung tiga-announce kung meron pong kaaway na darating. So imagine niyo po sa isang kingdom or sa isang kaharian, 'di ba? Alam ko po na alam niyo po itsura ng kastilyo, 'di ba? So sa kingdom, 'di ba? 'Di ba sa kingdom or doon sa kaharian, meron pong entrance, no? Tapos merong mga parang sa gilid-gilid, merong mga tore na tinatawag. Tapos lagi pong may nakaposte po doon na tao na tinatawag na mga tagabantay. So, syempre, poste kasi mataas po 'yon, 'di ba? And then ang trabaho po nila, tinitingnan po nila sa malayong lugar kung merong paparating na mga kalaban. Okay? Or kung merong paparating na mensahero, no? So, yun po ang ginagawa ng mga watchmen, lalo na sa gabi, no? Sila po yung mga tiga-bantay. Sila din yung tiga-announce, 'di ba?
mag-aano yan agad sila, may dati ginagamit nila malalaking mga drums or ano tawag diyan, yung trotot ba na malakas, no? So, kapag ganun po, signal 'yun na papalapit na ang kalaban, no? 'Yun po ang trabaho ng mga watchmen or mga tigabantay. Pero pansinin niyo po dito ngayon sa verse 6. 'Di ba ito po yung promise, 'di ba? Sige, i-share ko na lang din po yung sa Tagalog, no? Teka lang po. Medyo mahirap kasi siya hindi kasi pwede dalawa yung i-share na screen eh. O, papalit-palit na lang ako nito. Para mas makita nyo po. Tingnan natin sa Tagalog, no? Jeremiah 31 verse 6. Ayan. Nakita niyo na po? Hindi pa po na. Hindi ko pa shinare eh. Entire screen ko na lang po para makita nyo. Pasensya na po Teka lang po talaga mga kapatid. Mamaya to. Teka, lag po yung computer ko. Ayaw na gumalaw. Dito na lang. Okay. So ito po yung verse 6. Kung makikita niyo po sa verse 6. Nature. Di ba? Ang gulo-gulo po. Teka lang po. Yan. Okay. Okay na siguro to. Okay. So yung verse 6 po sa Tagalog, ito yung sabi, no? Sapagkat magkakaroon ng araw na ang mga bantay ay sisigaw sa mga burol ng Ephraim. So again, ang focus po natin dito is yung mga bantay. Okay? Kasi po, yung mga bantay po, again, ang trabaho po nila is magbantay. Ano bang babantayan mo kapag meron pong sakuna or merong mga kalaban or merong mga atake? So it is about pag merong possibility na may mga masamang mangyayari. Okay? Pero tingnan niyo po ngayon yung lengguwahe na kung ano po ang sinasabi nila dito. Sapagkat magkakaroon ng araw na ang mga bantay ay sisigaw sa burol ng Ephraim, bangon, ito po yung sinasabi nila, bangon at tayo'y umahon sa Zion sa Panginoon nating Diyos. So, ano po yung masasabi nyo dito sa sinabi nila? Ano po ito? Kasi nga, 'di ba, sabi ko nga po kanina at ni Jamie, kapag ang mga watchmen or mga taga-bantay, ang sinasabi po talaga nila, "Oy, may kalaban, handa kayo. Kunin niyo na yung mga water gun." Mga ganun ba? Yun po sinisigaw ng mga bantay. Pero ngayon, sa sinigaw nila ngayon, ano po yung mapapansin nyo? Ano po yung kaibahan? Sige, yan po Yan po ang tanong. Ano po ang difference, no? Ano po mapapansin ninyo? Galing, no? Wala ba sagot pero nagagalingan na. Sige po, mga kapatid. Again, pag mga bantay, negative po ang sasabihin niya. Oy, ready na kayo, nandiyan na yung kalaban. No? Oy, merong ready. No, kunin niyo na yung mga water gun. Pero dito po, ano pong sinabi nila? Ano yan? Ano yan?
Anong pinapahiwatig po niyan, yung sinabi nila? Sabi niya, bangon na tayo umahon sa Zion at sa Panginoon nating Diyos. Na-explain na natin yan, di ba? Pero gusto ko lang po nyo makita yung kaibahan ng sinasabi nila ngayon. Ano yung sinasabi nila ngayon? Sige po, Tita Sus. Parang naalala ko lang yung nagdadasal si ang Panginoong Hesus doon sa bundok na nasiniwan niya yung mga apostolis niya doon sa baba. Nang pagbalik niya, natutulog sila, sinabi ng Panginoon na hindi ba po pwede na magbantay kayo o mag-ready kayo. Yung tulog lang kayo ng tulog. Parang ganun yung pagkakaano na ng Panginoong Hesus na magbantay kayo. Kumbaga mag-ready kayo. Baka salakayin tayo ng kalaban, wala kayong mailalaban kasi mahihina kayo. Parang ganun po yung ko dito. Parang yung itong tagabantay, siya yung nag-ano na kailangan ng kumilos, kailangan ng pag-ready na. Hindi yung aantayin nyo, salakayin tayo. Kailangan na mag-ready bago dumating pa yung kalaban para hindi tayo matalo. Dumating man ang kalaban, makaka-ready na tayo kasi naka-ano na tayo, naka-pesto na kumbaga. Naka-ready na. Okay. So parang ang sa sinasabi po ni Tita Susan, yun nga no, yung mag-ready na kayo, baka maabutan tayo ng kalaban, no? Kasi yan, yun naalala niya po yung sinuway ng Panginoong Jesus sila Pedro nang sila po ay natutulog lamang, no? Okay, salamat po Tita Susan no, sa na-share mo. Okay, sige po, yung iba po, ano pong makikita nyo? Again, pag ang mga watchmen po or mga tagabantay, ang normal talaga nilang sasabihin yan is, okay, may kalaban na paparating, nandiyan na, nakikita namin yung mga maganda na tayo. Pero tingnan niyo po yung sinabi niya ngayon, bangon at tayo umahon sa Zion. Ano ba ibig sabihin ng umahon sa Zion? Magpunta sila saan? Saan yung Zion? Kasi di ba sa Ephraim to, mga taga-Ephraim? Sino yung mga taga-Ephraim? Mga taga? Natandaan niyo po ba yung ating napag-aralan? Mga taga-Israel or Northern Kingdom. Di ba? So, okay. Si Zion naman po, sige po Tito Bong. Si Zion ay? Judah po. Si Judah o sa Judah sa baba. So parang sinasabi, nung mga bantay sa Ephraim, sa Israel, sa Northern Kingdom, bangon na. Punta tayo sa Zion or sa Judah. So ano po yung kaibahan nung sinasabi nila ngayon? 'Di ba? Ang normal sasabihin nila, "Oy, may kalaban." Pero ngayon ang sinasabi nila, "Oy, tara na, punta na tayo sa Judah at tayo'y magsamba." So ano pong kaibahan? Ano yung kaibahan ng dalawang iyon po? Ano makikita niyo po doon sa dalawang kaibahan? The normal is, "Oy, may kalaban, handaan niyo na yung water gun." And yung ngayon, yung iba is, tara na, alis na tayo, punta na tayo sa Judah at sumamba sa ating Diyos. Ano po yung kaibahan niyan? Ano yung pinapakita nung dalawa? Sige, ano po bang meron kapag ang sinabi ng tagabantay, "Oy, ready nyo na yung water gun." Ano pong water gun? Ready nyo na yung mga sandata. Ano pong pinapakita nun? Merong may kalaban or pag may kalaban, merong Merong digmaan. digmaan. Tama. Digmaan. Ibig sabihin, pag may digmaan, walang letter K. Kaaway. Hindi, tita, pag may kalaban, pag may digmaan, walang Kapayapaan. kapayapaan. Di ba? Di ba? Pag may digmaan, walang kapayapaan. So, ibig sabihin, kapag ang sinabi po ng mga tagabantay, "Oy, may paparating na kalaban, maganda kayo." Ibig sabihin, walang kapayapaan. Yun yung una. Pero ngayon, nag-iba na yung sinasabi nila. Anong sinasabi nila? Bangon na tayo. Tayo na'y umahon. Ibig sabihin, alis na tayo dito. Umahon na tayo. Punta tayo sa Zion
at sumamba sa ating Diyos. Anong pinapakita niyan? Meron ng kapayapaan. Okay, mga kapatid? Ibig sabihin po, yun pong millennial kingdom or inaasahan natin na paghahari ng Panginoong Hesukristo at yung pagbabalik ng Panginoon sa Israel, sa lupa ng Jerusalem, yun na po yung time na wala na pong digmaan. Yun po yung time na meron na pong kapayapaan. Kaya napakaganda na yung sinulat dito, yung mga bantay. 'Di ba? Sabi talaga no, sapagkat magkakaroon ng araw. Ibig sabihin darating yung araw na ano, yung mga bantay ang isisigaw na nila, tara na sambahin natin ang Diyos. Hindi na yung ang isisigaw nila, mag-ingat kayo, maghanda kayo kasi meron ng kalaban. 'Di ba ang promise po dito is yung kapayapaan. At hindi po ito kapayapaan na yun nga yung makamundo na kapayapaan or sa panandali ang kapayapaan. But ang pinag-aaralan po natin dito is yung kapayapaan na tunay, no? Kaya kanina habang kumakain kami ni Jimmy, yun shinare niya sa akin na napansin mo ba bakit bantay yung ginamit sa verse 6? So pinapakita din pala doon na kapayapaan na talaga ang meron sila. Kasi nga yung mga bantay hindi na nila kailangan magbantay eh. Naintindihan niyo po mga kapatid? Hindi na nila kailangan mag-ingat na magbantay, na magdamagan, lalo na sa gabi kasi nag-iingat sila na baka may umatake sa kanila. No, wala na yun. Kaya ang sinasabi na nila, tara na, bangon na. Umahon tayo sa Zion, sa ating Panginoong Diyos. Okay? Naintindihan po ba natin mga kapatid? Di ba? So, ito lang mas na-appreciate ko no, yung kagandahan ng salita ng Panginoon. Kahapon, kung ang ine-encourage ko po sa inyo kapag meron pong pangalan, merong lugar, tingnan niyo po ano po yung nire-represent nun kasi makakatulong yun sa pag-aaral natin ng salita. Tapos kanina, yun nga, meron pala din ito, yung bantay, no, yung mga bantay. Meron din siyang pinapakita sa atin. No, ang galing ng salita ng Panginoon, napaka malaman talaga. Lahat ng detalye, meron talaga siyang sinasabi. 'Di ba? So, pag nag-aaral po tayo ng salita, yun nga, no, wag po tayong parang, okay, no, pabasa na basa natin, but ngayon, atin na po talaga siyang pagtuunan ng pansin. Okay, ngayon pupunta tayo sa verse 7. Okay, ano po yung sabi sa verse 7? Sapagkat, no? Sapagkat, ganito ang sabi ng Panginoon, umawit kayo ng malakas na may kagalakan para sa Jacob at magsihiyaw kayo dahil sa pinuno ng mga bansa, magpahayag, magpuri at magsabi, O Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi ng Israel. Okay, so kung babasahin natin siya, siguro yung general na masasabi natin sa verse 7 ay, oh, galing, no? Ano na talaga, kasiyahan na talaga ang mangyayari sa time na yon. So, yun, that's it, no? Yun ang makikita natin sa verse 7. Tama po ba? No? It's a very joyful time, no? Napakasaya, puno ng kagalakan tong panahong ito. But, again, sabi ko nga po, bigyan natin siya ng pansin, no? Lalo, mabigyan natin siya ng pansin. So, paano natin? Tingnan po natin dito sa ginagamit po namin na Bible app. Okay? Ito po siya. Meron din pala ito sa computer. So, palakihin ko po para mas ma-realize. Ayan, tingnan po yung verse 7. No? Ito po yung verse 7. Now, ganito po yung paggamit. Meron pong mga, ayan, may mga ganito po. Nakita niyo po ito. May mga parang small dots, no? Yung salita pong may ganyan, dyan po yung pwede nyong pindutin para makita nyo po yung related verses, no? For example, ito pong sing na word, meron siyang meron siyang dot. Pag pinindot nyo po iyan, tingnan nyo po mangyayari, di ba walang nangyari? Teka lang po, ulitin po natin. Bakit ayaw? Ay, wait pa.
Hindi gumana yung ano. Hindi gumagana dito. Ay, hindi siya gumagana dito. Why? Alam ko na. Okay, gagana na yan. Yon. Kita nyo? Di ba? Tingnan nyo kapatid, mga kapatid. Meron agad lumabas na related verses. Di ba? Tingnan nyo, yung sing, no? Yung sing na salita. Pag pinindot nyo yan, may makikita tayo mga related verses na makakatulong sa atin upang mas maintindihan natin yung part na yon. Naintindihan niyo po? Di ba? Dito sa verse 7, sing aloud with gladness for Jacob. Sa kung Tagalog pa, umawit kayo ng malakas na may kagalakan para sa Jacob. Yan yung Tagalog niya. Pero gagamitin muna natin English para makita natin yung cross-references. So pindutin niyo po ito, meron po sa Psalms 14:7. No? Psalms 14:7, mga awit. So Psalms 14:7, tingnan natin yung mga awit dito sa Tagalog naman. Chapter 14, verse 7. Anong sinabi diyan? Ang pagliligtas para sa Israel ay manggagaling nawa mula sa Zion. Kapag ang kayamanan ng kanyang bayan ay ibinalik ng Panginoon, magagalak si Jacob at matutuwa ang Israel. No? So ano po yung tema ng verse 7? Ano yung pinapakita dito? Again, ang pinapakitang tema dito sa mga awit chapter 14 verse 7 is pagliligtas. No? At yung pagliligtas na yon ay magre-resulta ng kagalakan at katuwaan, no? Pagkatuwa, no? Sa Israel kay Jacob. So yon, tandaan niyo po yon. Pagliligtas, ano yun? Kagalakan at katuwaan. So balik tayo sa verse. Jeremiah naman, chapter 20, verse 13. So chapter 20, verse 13. Tingnan natin, Jeremiah, chapter 20, verse 13. Sabi po dito, magsiawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyong Panginoon. Bakit? Sapagkat kanyang iniligtas ang kaluluwa ng nangangailangan mula sa kamay ng mga manggagawa ng kasamaan. So ano po yung tema nitong Jeremiah chapter 20 verse 13? Magsiawit kayo. Bakit? Ito ay pagpapakita ng pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Kasi sa kanyang pagliligtas. So ngayon, nakita natin yung similar, parehong tema ng mga related verses. Ito ay kagalakan. Kumbaga, ang kagalakan pala is isa sa pagpapakita na merong kagalakan sa atin ay yung pag-awit natin sa Panginoon. Pero ano yung dahilan ng ating kagalakan? So nakita natin kanina, iyon ay patungkol saan? Sa pagliligtas ng Panginoon. So ibig sabihin, dito naman sa verse 7 na atin pong binabasa, sing aloud with gladness for Jacob. Para kay Jacob. Why? Bakit? Kasi nga, ito ay patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Kanino? Para kay Jacob. Sino ba si Jacob? Siya ang Israel. Di ba? Nakita niyo po mga kapatid. So ibig sabihin, itong sa simula, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat, Balik tayo. Jeremiah sa original, chapter 31. Sorry. Verse 7. So ito palang sinabi dito, umawit kayo ng malakas na may kagalakan para sa Jacob. Bakit? Kasi ito ay pagpapakita ng kagalakan at pasasalamat, papuri sa Panginoon dahil sa kanyang pagliligtas kay Jacob or sa Israel. At tunay nga, yun po ang ating napapag-aralan, di ba? Ang pagliligtas ng Panginoon sa Israel. Ito yung pangako ng Panginoon na darating ang panahon na ibabalik ng Panginoon ang Israel. To be specific, the remnants o yung mga nalalabi ng Israel. Naintindihan niyo po yun mga kapatid? Alright?
So, next line, magsihiyaw kayo dahil sa pinuno ng mga bansa. Okay, meron tayong next line. Magsihiyaw kayo dahil sa pinuno ng mga bansa. Ano yung pwede nating matutunan dito? So, punta tayo doon sa Bible app, no? And shout among the chief of the nations. Sa Tagalog is mga pinuno. Sorry, hindi na tayo nakikita. Okay. So, sa Tagalog po, magsihiyaw kayo dahil sa pinuno ng mga bansa. So, kung tatanungin ko po kayo, sino po ang pinuno ng mga bansa? Okay? Ngayon po na nag-ano tayo na sa binabasa natin ngayon, wag po kayong sumagot ng guess lang, okay? Wag po kayong sumagot na siguro si USA kasi siya yung number 1 ngayon. Siguro si China. Pag nagtatanong po tayo, ito po no, lalo na sa mga tatay, nanay, maganda po na meron po kayong Bible study. Pero maging maingat po tayo sa pagsasalita patungkol sa mga verses. Wag po tayong magbigay ng sarili nating kahulugan. Okay? Lagi po natin yon ibase sa salita ng Panginoon. Gaya po ng tanong ko ngayon, anong ibig sabihin or sino tong mga pinuno ng mga bansa? Huwag po natin itong sagutin sa pamagitan ng kung ano yung naisip natin, kung ano yung nakasanayan na sinasabi ng mga naririnig natin mga pastor or naririnig nating mga Kristiyano kuno. Wag, but sagutin natin iyon sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Okay? So, sino ang pinuno ng mga bansa? Sino ba yung tinutukoy ng mga pinuno ng mga bansa? So, kung titingnan nyo lang po yan sa Bible na ginagamit niyo po ninyo, medyo mahirapan tayo sa pagsagot. Tama po ba? Pero, again, by the power and sovereignty of God, inallow niya na may mga taong gumawa ng mga app na to at makakatulong yan sa atin. Tingnan nyo po. And shout among the chief of the nation. So tingnan nyo yung chief, meron pong ... Ibig sabihin may related verses siya. Tingnan natin baka yung mga related verses na yun makakatulong sa atin upang maintindihan natin sino ba tong chief or sino ba tong pinuno ng mga bansa. Click natin. Ayan, merong verse. Deuteronomy 28:13. Punta tayo. Deuteronomy 28:13. Okay? Deuteronomy 28:13. Alright. Mag-request po ako ng isang taong magbabasa. Sino po kaya pwede magbasa? Si Uma. Ikaw na lang muna, Uma. Pakibasa po itong 13. Nakikita ba? Or maliit? Maliit kasi cellphone tong gamit ko eh. Yes. Okay, wag na lang. Sige lang, ano na lang ma'am. Ako na lang po. Sige, ako na lang po. Okay, makinig po tayo. 28:13, tingnan nyo po. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gagawin. So meron siyang sinabi, no? Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Sino to? Sino ba itong kinakausap dito sa Deuteronomy? Na? Sino yung kinakausap dito? Sa Deuteronomy chapter 28. Tingnan nyo nga po sa mga Bible nyo, kasi pinakita lang natin yung verse 13, di ba? Tingnan nyo po sa buong chapter kung ano po yung konteksto. Ito po tandaan po ninyo, kapag gagamitin nyo na po itong Bible app na to, wag lang po kayo magbase sa isang verse. Mas maganda na tingnan nyo pa rin po yung buong chapter nun para mas maintindihan po ninyo. Wag po tayong maging tamad. Sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, kailangan talaga natin magbasa, magbasa. Ganyan po ang pag-aaral. Okay? So, 28:13, ano ba yan about? Punta tayo, sige, Deuteronomy 28. Sa yung buong niya, sino ba yung kinakausap dito? Hindi nyo makikita sa sa 28.
Doon tayo sa 27. Okay. Nakita ko na po. Sa 27 nyo po makikita kung sino po yung kinakausap dito. Baka kasi sagot nyo si Abraham. Hindi po to si Abraham. Tingnan nyo po. Sige, hayaan ko po kayo. Hindi po yung lagi na lang tayong feed lang, no? I encourage you na maging ganito din po yung study habits ninyo sa pag-aaral ng salita. Sige, sino yung kinakausap sa chapter 27? Sino yung nagsasalita at sino yung kinakausap? Makikita niyo po yan sa chapter 27 ng Deuteronomy. Kasi yung 28, kadugtong lang po yun ng 27. Iisa lang po yun. Sino po? Moises at ang matatanda sa Israel. Moises. Moises at matatanda sa Israel. Sila po yung nagsasalita. Tama? Sino po yung kinakausap? bayan. Okay. Taong bayan. Yung taong bayan, yung Israel. So, ibig sabihin, itong okay, na-solve na natin yung tanong. Sino nagsasalita? Si Moses, pati yung elders. Pero mababasa nyo yan sa middle, si Moses na lang. Si Moses at ang taong bayan ng Israel. So, sila ang magkausap dito. At sabi, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Sino? Sino yung Sino to? Si Moses ba ang gagawing ulo at hindi buntot? Or ang Israel? Ang taong bayan ng Israel? Israel. Israel. Okay? Di ba? Nakita niyo po? So yung promise ni Lord na magiging pinuno ng mga bansa, kanino ibinigay? Sa Israel. Okay? Para mas maging po natin, tingnan pa natin yung ibang meron pa kasi dito, ayan scroll nyo. Isaiah 61:9. Tingnan natin, Isaiah chapter 61 verse 9. Tingnan po natin. Isaiah chapter 61 verse 9. At ang kanilang mga lahi ay makikilala sa gitna ng mga bansa. At ang kanilang supling sa gitna ng mga bayan, lahat ng nakakakita sa kanila ay kikilalanin sila na sila ang bayang pinagpala ng Panginoon. So ngayon, meron na naman tanong, sino tong kanilang mga lahi? Sino tong sila? No? So para makita natin, tingnan natin yung buong chapter ng Isaiah 61. Konteksto, babalik tayo sa konteksto. So sino po mga tatay nanay, mga lola lola, mga kapatid, ate kuya, sino po? Isaiah 61. Si Isaiah. So ang nagsasalita ay si Isaiah. Isaiah. Sino kinakausap niya? Mas makita niyo po yan sa chapter 60. Continuation lang to eh. Sino yung sa chapter 60? Si
Yung mga naligtas. Mga naligtas po sa Mga naligtas sa hatol ng Diyos. okay. General po ba to ng mga naligtas o may specific na ano? Yung mga ano lang po, yung mga pinili at tumanggap. Okay, para po mas maano natin, tingnan niyo po yung verse 3 ng chapter 61. Meron pong lugar dyan na nabanggit. Mga ano, Verse 3. Verse 3 po, verse 3. verse 3, mate 9. Ayan. Lumampas nga yung mga tumatawag Purong sa kahoy ng katwiran. Matawag ng kapurong kahoy ng katwiran. Ayan, sa verse 3. Sila po yung mga tumatangis sa Sayon. Zion. Ah, Sa Zion. Sino ba yung mga nasa Zion? The Israelites. 'Di ba? Mga Israelita. So, ngayon, ang tanong, sino po tong sinabi dito sa Jeremiah 31 verse 7 na pinuno ng mga bansa? Sino po sila? Ang mga Israelita or yung Israel. Yung Zion. Yung Israel. Okay? Alright? So na clear po ba? Naintindihan po ba natin? Okay? So magsihiya-hiyaw kayo dahil sa pinuno ng mga bansa. Okay? So dahil sa Israel. Okay? Next. Magpahayag, magpuri at magsabi, O Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi ng Israel. So tingnan natin sa English. Proclaim, give praise, and say. Okay? Proclaim, give praise, and say. Dito muna tayo. Wala pong ano, no? Wala pong related verses, tama? Kasi wala pong ... Pero meron po akong salita na gusto nating bigyan ng pansin. Ano yon? Yung salita na proclaim. Ito pong proclaim. Ano ba tong proclaim? So, alam ko naman po na alam nyo po ang ibig sabihin ng proclaim. Pero again, tingnan po natin siya. Ito po, another additional na tawag dito, tulong na sa inyong pag-aaral. Kapag may salita po kayong nakikita dyan, mas maganda po na tingnan nyo po siya sa original na pagkasulat. Okay? Sa original na pagkasulat. At ito ay sa Old Testament. So I think Hebrew pa to. Hindi to Greek but Hebrew na pagkasulat. So saan natin siya makikita? So hindi ko lang po alam kung meron ba dito. Pero tingnan ko. Yung Relight. Ginagamit ko po itong Relight app. Ayun, pwede. Ito po, ginagamit ko to para sa Greek or yung original na text. Pupunta po ako sa, ano nga yun? Jeremiah 31:7. Pakita ko lang po sa inyo. Jeremiah 31. Maliit nga lang po, no? Pasensya na. Pero sige lang, ang purpose naman nito is mapakita ko lang sa inyo paano ginagamit. Pupunta ako sa verse 7. Ayan, no? Proclaim, no? Yung salitang proclaim. Ito po, salitang proclaim. Gusto ko po makita kung ano bang ibig sabihin nito sa Greek. Ano ba ay sa Hebrew?
ano ba yung original na pagkasulat niya. So, pipindutin ko po itong nasa gilid at bababa ako. Pupunta ako dito sa English Word Study. Pipindutin ko po yan. May makikita kayo. Hahanapin ko po yung yung proclaim. Pero sa King James Version, yung proclaim po, ang ginamit po na salita, publish. Publish. Tapos makikita niyo po dan yung Hebrew word. Ito po yung Hebrew word, no? Kung pipindutin ko po yan, makikita ko po yung paano siya basahin, Shama. Yung proclaim na word is galing po sa Hebrew word na Shama. At ang ibig sabihin po nun ay to hear intelligently, often with implication of attention, obedience, etc., causatively. So, yan po yung ibig sabihin nung Shama. Okay? Sabi dito, to hear intelligently. Ibig sabihin, pakinggan mabuti na minsan, often, with implication of attention and obedience. Ibig sabihin, yung salita pala kanina na proclaim, sa original niya na pagkasabi, Shama, ang ibig sabihin nun, parang sabihin mo to, iparinig mo ito upang kanilang sundin. Naintindihan niyo po? With implication of attention and obedience. Pagpapahayag. Pagpapahayag, yes po, pagpapahayag. Proclaim. Sa Tagalog version po, pagpapahayag po yun. No? Pero again, gusto ko lang po, salamat Lolo Myong, gusto ko lang po makita siya kung ano ba yung original na gustong sabihin. I mean, ano yung original na pagkasulat nun? Shama. Okay? Ang ibig sabihin po nun, kaya nga, nabasa natin ngayon, na ipahayag mo upang kanilang sundin ito. Hindi lang siya yung pagbibigay ng impormasyon. Di ba? Pag sinabi mong proclaim, ang maririnig nyo agad, okay lang, sabihin mo lang. No? Proclaim. Yun lang. Pero pala, sa original na pagkasulat, yung proclaim na salita ay galing sa salitang Shama, nang ibig sabihin, ipahayag mo, iparinig mo ito upang kanilang sundin. Hindi lang para magbigay impormasyon, but para sundin nila ito. To proclaim, to hear intelligently, often with implication of attention and obedience, no? Upang sundin nila ito. So mas mabigat pa pala yung salita na Shama or yung proclaim na binabasa natin dito sa English version lamang. Naintindihan niyo po yung mga kapatid? Pero sa original na text niya, hindi lang siya paghahayag, but paghahayag na may pagnanais na ito'y sundin nila. Naintindihan niyo po yan, mga kapatid? Di ba sa Tagalog, balikan natin yung Tagalog. Magpahayag, no? Pag sinabi mong, pag binabasa mo po yung salitang magpahayag, okay, magsabi ka lang. Pero pala, tiningnan natin sa original na pagkasulat, ipahayag mo ito at siguraduhin mong gagawin nila ito. Yun pala yun. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? So you see, nakakatulong talaga na binabasa natin yung original na pagkasulat. Mas makikita natin ano ba yung gustong sabihin ng Panginoon. Mas maintindihan natin ano yung pagkasulat na yun. So, ibig sabihin pala nito, yung sinabi na magpahayag, magpuri at magsabi, sinasabi, gustong ng Panginoon na sabihin mo ito at dapat ito'y sundin nila. Okay? Naintindihan niyo po? So, ano yung gusto ng Panginoon na sundin ng mga tao? Ito, nasabihin nila ito, O Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi ng Israel. Okay? So, ibig sabihin mo sa lahat, no, mga Israelita, ihayag mo to sa lahat, na sila'y magsabi, sila'y manalangin. No? In other words, sila'y manalangin. Anong panalangin nila? O Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi ng Israel. So, parang inuutusan ng Panginoon, no, since nag-promise ako na ililigtas ko ang nalabi ng Israel, kayo mga tao, ipanalangin nyo ito. Yun ang tunay na panalangin. Naintindihan niyo po mga kapatid, yun yung tunay na panalangin. Na ang panalangin nila is sasabihin nila kung ano yung kagustuhan at kalooban ng Diyos, ano yung plano ng Diyos
plano ng Panginoon na iligtas ang kanyang bayan, ang mga nalabi ng Israel. Kaya tayong mga tao, parang gano'n, no? Kaya kayo, ipahayag, di ba sabi ng Panginoon, kaya ipahayag mo to sa mga Israelita, na sabihin nila na manalangin sila, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi ng Israel. Naririnig niyo po ba yan, mga kapatid? Yun ang ipanalangin daw, no, ng mga Israel sa Panginoon. So yun ang pananalangin. Di ba? Sasabihin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay? So, yun po. Nakita nyo, di ba? Napaka ganda ng salita ng Panginoon. Hindi lang siya yung parang pag binasa mo lang, yan na yun. Hindi. No? So, magpatuloy pa tayo. Sandali na lang po. Kaya lang medyo mahaba-haba ito na usapan. Kasi gusto ko po i-discuss itong, O Lord, save your people, the remnant of Israel. Kaya lang wala na po tayong time. So ngayon mga kapatid, bigyan ko po kayo ng assignment. Tanungin niyo po yung mga anak po ninyo, magpatulong po kayo sa mga anak ninyo, humiram kayo ng mga gadgets nila, tingnan niyo po itong app na ginagamit ko po, at aralin niyo po itong O Lord, save your people, the remnant of Israel. Okay? Yan po yung ating focusan sa Monday. Ano yung hindi kahulugan, no? But ano yung sinasabi ng Panginoon dito sa part na to? O Lord, save your people, the remnant of Israel. Okay? Again, wag po tayong magsagot sa pamagitan ng sarili nating pagkaisip. Sa tingin ko ano yan eh. Hindi. But atin siyang aralin at atin siyang bigyan, no, ng kahulugan sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kasi yun talagang kahulugan nun, kung ano ang salita ng Panginoon. So, magpatulong po kayo. Gamitin niyo po itong ayan, no, related verses para sa Monday, mapapag-usapan natin tong O Lord, save your people, the remnant of Israel. Isalin niyo na rin po yung 8 and 9. Okay? 8 and 9. Yan lang po muna sa Monday. Itong nahuli, O Lord, save your people hanggang verse 9. Ganun na po tayo mag-aaral, mga kapatid. Okay? Okay lang po kayo? May tanong po ba tayo? Okay, sa ating napag-aralan. So, anong application natin? Kailangan po niyan, so pagkatapos nyo po magbasa, lagi pong may application. Hindi lang po yung informasyon lahat, but merong application. So, ako po, ang nakikita ko po na application natin dito is yun, sing aloud, shout, proclaim, give praise, no? Pasalamatan mo ang Panginoon. And again, ang pasasalamat is higit pa sa pagsabi ng thank you. Pasasalamat is yung kagalakan na buhay na nakikitaan ng patuloy na pagsunod, patuloy na pagkilala, patuloy na, alam niyo yon, paghanap sa Panginoon. Yun yung buhay na puno ng pasasalamat sa Kanya. Okay? So, tapos, yun po, sana nabigyan po kayo ng, napalakas po ang inyong pananampalataya, no? Na grabe magtiwala, grabe yung wala talagang ibang tao or walang bagay na ating pagkakatiwala. Ng Panginoon lang talaga, makikita nyo talaga dito ang promise ni Lord, no? Siya lang talaga ang ating mapagkakatiwalaan. So, ayun lang po muna siguro. At tayo po'y mag-close. So, see you po ulit sa Monday. Bukas po may Psalms, Night of Psalms, Hymns and Prayers tayo, 7 p.m. pa rin. So, mga nanay, tatay, may BS, no? Dad? Lumula kayo, ang sama ng pakiramdam ko. Okay, sige po. Okay, sige. So, panalangin po natin, no, si Daddy, bawat isa. Okay. Sige, salamat. Sige po, wala daw po munang ang mga tatay nanay sa mamaya. Okay? So, bukas na lang po sa NPHP. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga, Lord, na hindi nagkakaroon ng contradiction ang iyong salita, bagkus ito'y
inukit mo ng perpekto na may pagkakatugma at iisa lang po talaga ang sinasabi at ang kahulugan ay ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, patuloy mo pong bigyan ng bawat isa ng pagnanais na hanapin ka, pagnanais na kilalanin ka palalo at sundin ang iyong kalooban. Panalangin ko po sa bawat isa, ikaw po ang magpalakas sa mga nanghihina at magpagaling sa nagkakasakit. At lalong-lalo na po, Lord, kung may mga kasalanan man, salamat sa iyong pangako na kami po ay iyong patatawarin at patuloy na patatawarin at lilinisin. Ikaw po ang magbigay ng puso at kalakasan upang tumalikod kung may mga nagawang kasalanan man, O Diyos. Salamat, Lord, dahil walang anak mo ang magpapatuloy sa kasalanan dahil ang binhi na nanggagaling sa iyo ay iyo na pong ibinigay sa amin at ito'y tunay ngang mamumunga ng pagsunod, mamumunga ng pamumuhay, hindi na po sa kasalanan, hindi na po sa laman, hindi na po sa mundo at hindi na po sa kasinungalingan, bagkus sa katuwiran, kabanalan, katotohanan, at para po sa iyong kaluwalhatian. Ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, ikaw lamang. Ito aming pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po sa mga sumali. And yan, God bless po. Thank you. See you po bukas. Bye-bye.